Yung ating mga matitikas na mga estudyante rito, pagka kinumpara mo sa ibang bansa, average student lang sila doon sa ibang bansa, no? So, ang proficiency natin talaga napakababa. Kung papalari ka sa Senado, anong pwede mong gawin sa edukasyon? Tama ka, Joel, doon. Nabasa ko parang sa science at math, sa PISA. Mahina tayo. Mahina. Dapat nating ayusin yung ating sistema ng edukasyon, lalo na yung mga curriculum. Dahil ang problema natin sa sistema ng edukasyon natin, commercialize eh. Parang dinakadesenyo sa pangailangan ng mga taga-ibang bansa. Kaya yung mga estudyante natin, pagkakagraduate, magtrabaho sa mga malaking korporasyon. Yan. Hindi para sa paglilingkod sa bayan. Dapat itono sa paano i-develop talaga yung ating bansa, yung ating economy, yung ating agrikultura, yung ating sariling industriya. Dapat dyan nakapokus. Dapat yung ating sistema ng edukasyon. At kung maaari, dapat malibre. Sa ibang bansa, libre. Dapat mag-invest yung ating gobyerno sa mga kabataan. Para na sa ganun, maging talagang totoong rights ang pag-aaral. At hindi privilege lang ng mga mayayaman. Pero di ba, yun ang sir, dapat nating ayusin. May Free Education Act na tayo Di ba libre na edukasyon sa public schools? Pati nga sa tertiary supposedly, Kulang pa ba yun? Pero hindi lang yun ang gastos sa tuition ng mga estudyante sa tuition. Hindi lang yan eh. Maraming gastusin ang mga mag-aaral, lalo na yung pamilya nila, hinggil sa pagpapaaral ng mga bata. Kaya hindi sapat na yung libreng edukasyon, kundi yung lahat ng pangangailangan ng mga bata para makapag-aral ay matugunan. Ang klase ng ating ng gobyerno ay yung budget dyan na dapat priority, hindi na ganyan priority. Hinokus-focus lang para maging priority sa 2025 budget. Binawasan pa nga ng 12 billion yung budget natin sa edukasyon. Kaya kinakailangan itaas. Ang daming kulang ng teacher. Ang daming kulang ng classroom. Crowded ang ating mga eskwelahan dahil sa kakulangan ng classroom. Ang baba ng sweldo ng ating mga teacher. Yan dapat lagyan ng pondo. Nang sa ganun, maabot natin ang standard, kung hindi man 6% ang GDP ay makuha, at least ilapit man lang. Napakalayo eh. Kulang ba tayo sa teacher o kulang lang ng training yung ating mga teacher? Kulang tayo sa training at kulang tayo sa teacher. Ayaw gastusan ng gobyerno yung training ng mga teacher, pati yung mga gamit nila. Kaya bot yon, kulang. Kaya dapat itaas yung budget ng ating pamahalaan, hindi bawasan sa sektor ng edukasyon. Siningit pa yung K-12. Yung pa, sa Anong tansya mo pang-problema yan, sa nagpahaba pa K-12? tuloy ng Naging gastusin. successful ba ito o isa sa mga failures sa edukasyon? Ang K-12. Anong tanong mo? Failure ba? Anong tingin niyo sa Failure ba yung K-12? Isa ba sa failure sa education sector? Walang naging tulong sa mga estudyante. Nagpahirap lang to sa mga nanay na magdagdag ng taon para sa pag-aaral ng kailang mga anak. No? Doon nga wala pa yan eh, hirap na hirap nang magpapatapos yung ating mga nanay, ay ngayon pa kayang nadagdagan. At wala naman naging silbi yung K-12 para sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya, ng ating bansa. Nagsilbi yan para sa individual na mga mag-aaral. Pagpapayaman ng individual. Maling framework eh. Bakit pagpapayaman lang ng individual na mag-aaral? Dapat sila, dahil ginastos ng gobyerno, ay pagpapaunlad ang focus ng ating bansa para sa kapakinabangan ng lahat at hindi ng bawat individual. Kaya nagiging kompetisyon eh. Kompetisyon. At yan din ang nagiging nangyayari na para bang, anak, ikaw na lang ang aming pag-asa. Kaya pagbutihin mo. Mental health ang inaabot ng mga bata. Hindi ba tayo umuunlad? Dami nga sasakyan sa kalsada. O matraffic. Ito na. At yung Davao, in-overtake ka na ang Metro Manila sa sobrang traffic. Number 1 na, ang Davao sa Pilipinas. Ano bang dapat nating isabatas dyan para itong ating trapiko ay maibsan at nang hindi tayo nalulugi daw ng bilyon-bilyong piso kada araw? Kalyodi. Beno, daming problema. Grabe. Dapat gusto mo mag-senador kung dami palang problema. At yung problemang yan. At ang dahilan kung bakit ako gusto mag-senador, kasi puro nga dynasty, puro trapo ang mga nasa gobyerno. At sa aking pag-aaral, sa nakalipas na 38 years kong pakikipaglaban, ang dynasty, ang trapo, at mga bilyonaryong politiko, ang punot dulo ng problema ng ating bansa. Teka, mamaya. Dahil silang gumagawa ng batas. Ngayon, balik ako doon sa transport. Traffic tayo. Huwag ka Baka makistop may dyan sa... mabagit ka na naman eh. Parang kang... Hindi ko pigilan yung... Parang natatraffic sa dynasty. Traffic tayo. Traffic tayo. Sa traffic. Ang dapat talaga dyan, yung gobyerno,
hindi lang puro kalsada ang ginagawa. O, anong gagawin? Dapat nag-invest nilang gobyerno sa transport, doon sa sasakyan. Mass Puro transportation. kalsada eh. Tapos ang sasakyan, ipinapaubaya sa private. Kaya yung mga tao, bili ng kotse. Puro kotse. Parami ang kotse. Dapat ang gobyerno, paggawa ng kalsada, at the same time, pagbili o pag-invest sa transportasyon per se. Halimbawa, dapat mass transport. Mass transport. Buses at saka sa tren. Alam mo sa Australia, ang mga syudad doon, may kanya-kanyang tungkulin na mag-provide ng sasakyan. May city buses na siya nagdadala ng mga sasakyan. Hindi puro kotse. Lalo pa, pasikatan dito, pagandahan ng kotse, paramihan ng kotse. Di talagang puno. Biri mo yung EDSA. Ang lawak-lawak, nagta-traffic dahil puro kotse. Hindi ako magbabanggit ang pangalan. ng mga mayayaman ang nandyan. Isang lane lang para sa bus. Dapat mas marami yun. Lalo na kung ang mga sumasakay sa buses ay mga manggagawang kailangan natin para sa production. Okay, ayos. Yung salamat sa sagot mo. Si Weng, may tanong Etong pa. isa sa pinaka-controversial na issue ngayon, Calyodi, Confidential and Intelligence Fund. Kadikit na ito ngayon, parang synonymous na sa corruption. Ano ang pwedeng gawin natin, lalo na kung ikaw ay maging senador? Dami talaga para problema. makontrol natin ito. Para masigurado natin. Sabi nila hindi mo pwedeng alisin ang CIF. Ang kailangan na lang natin gawin, matiyak na matino ang paggamit nito. Ano ang pwedeng gawin kapag ikaw ay naging senador para masigurong bawat 5 nito napupunta sa tama? Ang una kong gagawin, maggawa agad ako ng bill na ipagbawal na yung confidential fund. Kasi yung confidential fund, sa totoo, corruption yan. Yan ang kapalit ng PDAP noon. Kasi hindi pwedeng kwentahin. Hindi pwedeng tanungin. Mag-report ka lang kung saan ginamit mo. Kaya pwedeng ubusin kahit sa 11 days lang. Ang 125 million. Ay dapat wala na yan. Dapat transparent ang lahat ng perang ginagastos ng gobyerno dahil yan ay pera ng bayan. Pinagpawisan ng mga mamayan yan. Kaya dapat mawala na yung confidential fund. Yung intelligence fund, bakit naman may intelligence fund ang mga department? Ay meron na tayong NICA. Meron ng intelligence fund ang police. Ang military may intelligence fund. Dapat doon ibigay at huwag doon sa mga civilian na mga tao. Kaya dapat ayusin ganun. Nabanggit mo yung batas na RA 10155, yung nagbibigay ng intelligence confidential fund sa mga GOCC, pati LGU. Ano plano mo doon? Pwede bang i-repeal yun? Repeal na dapat yun. Pumapayag yung mga yun dahil nagkakasundo sila. May common language sila kung ano ibig sabihin ng mga confidential at intelligence fund. Mapupuno ang bulsa nila. Kindatan. Ganun. Kindatan nila, nagkakaintindihan na sila. Paano pati tanggapan ng Pangulo, patatanggalan mo ng confidential fund? At dapat maglagay na lang ng intelligence fund, ilagay niya doon ang opisina ng NICA kung gusto niya. Doon na lang. Para nang sa ganon, hindi magdoble-doble ang budget. Ang laki ng budget ng Malacanang? 10 billion lang hinihingi. Ginawang 15 billion. Grabe naman yon. Okay. Etong isyong ito. Ako, nagulat ako. Akala ko isa lang nahuling o nakuwang submarine drone. 5 na pala yan? Madami na yan. Madami na pala, paring Melo. Ako, grabe ho. At meron pang nahuling espiya ng China. Dito po sa, Chinese po yung nahuli. Hindi ko alam May kung... dalawang Pinoy. Tumitik-tik siya para sa China. Pero yung issue tungkol sa West Philippine Sea, pagka-senador, ang dami, batas na nga tayo. Parang Melo na yung mga batas natin. No? Yung Maritime Zones Act. Yun. Merong Archipelagic Sea Lanes Law pa. Kailangan pa bang dagdagan yun para talagang mapatibay natin yung ating pagangkin doon sa mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea? Yung usapin ng West Philippine Sea, dapat huwag natin bitawan yung ating claim. Atin yan eh. Atin yan. Meron tayong part dyan. Pero, alam mo, Joel, kung ang paglaban ay yung dinidevelop ngayon na para bang makipaggera o maghanda para sa gera o hindi naman para gera, natin, parang naganda lang para mag-monitor. Pero, mga nangyayari po sa West Philippine Sea. Pero ang problema dyan, yung pasok ng US eh. Yung US. Dahil alam mo, ang US ay may sariling agenda. Okay. At baka, nag-aalala ko, na baka tayong mga mamayang Pilipino ay madala sa agenda ng US, hindi sa agenda natin. At ang agenda ng US, i-contain ang China.
So sinasabi ninyo, itong issue ng West Philippine Sea, proxy war ito ng US, ganon. Yan ang mangyayari para tayong Ukraine ng proxy war ng US, lalo pat pumapasok na dito ang mga missile na galing sa US, missile na galing sa India. Ay delikado to. Tapos biglang pagkatapos na manalo ni Marcos, nagdagdag ng EDCA na nakatutok sa China at sa Taiwan. Ay anong pinaghahandaan natin? Giyera? Alam mo, nagkikwentuhan kami ni Weng kanina. Ipagpalagay na matakot sa atin ang China. At dahil sa nandiyan ng US, o matakot dahil kukulamin natin, umalis. Anong mapapakinabang ng mga manggagawa sa West Philippine Sea? Kung ang klase ng gobyerno natin ay ganito pa rin. Ang Luzon, ang Bisaya, ang Mindanao ay atin, walang umaagaw. Pero ang mga Pilipino naglalayasan. Dahil ang pinapaboran ng gobyerno ay ang mga mayayamang korporasyon. Kaya pagka naging atin ang West Philippine Sea, ang makikinabang dyan ay mga korporasyon ng langis. At ang mga manggagawa ay gagawin lang manggagawang kontraktual na mababa ang sahod. Yun ba ipagpapatayan natin? Ayos, sige. Salamat po sa sagot ninyo, Kalyodi.